Hello guys, so ang gagawin natin is gagawa tayo ng 3D booth. So first, tayo sa file, new, then we'll just use the US paper as our canvas. So naka-portrait siya. So then, maglagay tayo ng rulers. Punta kayo sa view, then you click the rulers. Rulers. So meron lang yung rulers ito. Then be sure na right click natin yung ruler. Then punta tayo sa centimeters. Okay, so here, so maglalagay tayo ng line sa ating rulers. Punta lagay natin sa 16 and sa 14, then sa 6 and sa 4. Yan. So the next is ang gagawin natin it's maglalagay tayo ng shape. So click natin yung shape, Control U. Then be sure na naka-shape dito, then yung color is red. So gawa tayo ng shape dito. Okay. So, yan. So, ngayon, meron tayong shape. You just press Control T. Control T. Then, afterwards, pag meron Control T, lalabas to mga control points natin. Then, you go to the Edit. Then, punta tayo sa Transform Path. Then, Skew. Then, so, yung topmost, lagay natin dyan. Then, sa iblalim, lagay natin dito sa baba. Okay, so you press enter. So meron na tayong. So probably this is the yung ating yung roof natin. So roof natin, same angle lang 'yan. So para duplicate natin siya, you right click here sa layers natin, you duplicate, click duplicate. Then okay, then you drag. So this will serve as our. So ito na yung ating. This will serve as our floor sa ibaba. Then also, you can also press Alt or Control J to duplicate also. So Control J, so duplicate, then you drag pababa. So meron na tayong sa floor niya. Then ngayon, maglalagay tayo ng cover dito sa ilalim. So, click natin dito. Then, click here. Gawa tayo ng shape ulit. So, click natin dyan pababa. Okay, so meron na tayong cover dyan. So, meron na tayong cover sa ilalim. Then also, so we can create also shape here. Dyan. Click natin dyan. Then do the same. We just have to Control T. Then punta tayo sa Edit. Then Transform Path. Then Scoop pa rin. Then lagay natin sa ibabaw to. Yan. Then sa ilalim. So be sure na connect yun sa natin. Okay. So we have here the cover now. So para mas ma-emphasize mo yung difference nila, so we just have to click the square here, or rectangle kanina yung cover natin. Then we have to change the color lang niya. Just have to change the color. Okay. Same here also. So we have to change also the color. So gradient lang natin yung default. Okay. So meron na siyang difference. Diba? So then here, so we can also duplicate here yung sa ilalim. So parang box pa rin yan. Either sa babaw ba siya. So we can also change the color. Change natin yung color, gradient.
para meron tayong difference na gagawin. Then, ito na yung roof natin. So, ang gagawin natin, maglalagay tayo dito ng shape. So, we have to change the color lang. Ang purpose lang ng changing ng color ko, it's para ma-distinguish natin yung wall natin. And sa, yan. Same here. So, we can also create also a shape here. Sabay siya. Then, we can Control T natin. Then, punta tayo sa Edit. Then, Transform. Then, Skew. So, same pa rin yung gagawin natin. Skew natin yung point natin. Then, sa ibabaw. So, be sure na tama yun. Okay. So, we have here. Then, para mas ma-clear natin, Control plus natin para may zoom tayo. So just connect it to the edge lang. Okay. Then, so we have our 3D box na ginawa natin na 3D box. So, ngayon, so it's floating pa siya. So, ang kulang natin gagawin, it's maglalagay tayo ng poste na. So, poste yung gagawin natin. So, ang gagawin lang natin is just gawa lang tayo ng isa. Then, we have to replicate na. So, dito. So, punta tayo dito sa shape natin. Then, create tayo ng rectangle. Sa ilalim. So, rectangle na siya. Para mukha siyang metallic. So, we have to change the color into the gradient. So, double click din natin. Punta tayo sa blending options. Then, gradient natin. So, kung nakikita nyo, we have to change the angle. So, yung angle natin is nasa ilalim yung black. Ang gagawin natin, dapat yung angle natin nasa gilid yung black. So, we have to change the angle into 0 siguro, 0. Okay, so then, punta tayo sa gradient. So, we have to customize the color. So, dito sa gilid, di ba white to? So, gawin natin tong black. So, click natin. We click the black here. So, iitim lang. Don't worry, iitim lang yan. Then, lagay tayo ng point dito sa gitna. Click natin. So, meron tayong pin dito. So, we have to change it into white. Okay. So, metallic na siya. Di ba? So, okay. Then, okay. Then, gagawin natin. So, dito sa ilalim. So, control zoom natin. You press H. So, lalabas yung... So, you press H. So, merong hand. So, makita ito yung hand. So, you can move here. Then, you press V naman ulit. Or move V. Yan. Then, gawin ulit natin. It's Control T. So, Control T natin. Then, so, continue. So, Control T natin. So, lalabas to. So, click here. So, click natin yan. So, lalabas tong mga points ito. So, once you click here, yung wharf. So, yung point dito, plus control zoom natin. So, you just have to drag yung center, dalawang center na point, and dito, para maging ilip siya. Okay, so meron tayong, and check natin. Okay, so meron na tayong tube natin. Diba? Then, you can duplicate the shape. Check muna natin. Then, duplicate. Okay. So, drag natin dito sa... Okay. So, control lang natin. Then, dito sa ilalim. Diyan. Portion. Here. Sa likod. So, don't worry kasi nasa ilalim na ibabaw siya na layer. So, ang gagawin natin, click natin yung ibabaw. So, ilagay natin sa pinaka-top siya na layer.
para hindi na yun makita. Okay. So, we have now our both. So, meron na tayong both dito. Yeah. So, you have to change the color. Anong gag-change natin? So, change into red. So, pwede na yung red. Okay. So, to. So, if ever yung gagawin natin is both for orange juice. So, meron tayong both. Then, so, change it into orange na lang. So, color overlay. Change natin into orange. Orange yung lalagyan natin. Okay. Either, orange ba yan? Yellow. So, punta tayo sa orange. Ito, orange. Okay. Then, we have to change this into something green siguro. Para yung combination natin, orange-green na lang. Kasi ang gagawin natin, it's okay. And here, it's orange siya. And here, orange din. Okay. So, meron na tayong both. So, ngayon, pag maglalagay tayo, so you can go to Google for your images na ilalagay natin sa ating both. So, you can do, or either kung gusto mo tong taasan, para mas malalagay mo yung both natin. Yan. So, we can adjust here. Yan. So, we can adjust para meron tayong font na. Then, change natin to. Delete natin to. So, gawa tayo ulit ng shape. Dito, gawa tayo ng shape. Then, gagawin pa natin, is Control T natin. Then, punta tayo sa transform, then scoop. So, lagay natin sa ibabaw siya. Also here. Saan yun? So, connectin natin sa kanto na. Yan. So, we have to change the color lang into orange. Or green lang. Green. Green. Okay. So, meron na tayong both. So, kung maglalagay tayo ng mga text or images, so meron tayong mga posters. So, we can get lemons sa ating punta tayo sa Google. Google. So, orange. Natin yung images. So, let's try to save this one. This one. So, try to save natin sa ating folder. So, JPEG siya. So, lagay natin sa ating save natin. Okay. So, meron na tayong shape. Punta tayo sa ating Photoshop. Then, place natin yung so, file, place embed sa bagong versions. Ito tayo sa folder natin. So, hanapin natin yung, saan ba yun? Save ba yun? Hindi dito. Hindi na save. Story, saan ba yun na save? So, just try to relocate it. Save natin ulit. Save image as dito. Side 1D.
So again, place natin, then and all files. So hindi makikita yung orange. Saan nyo na-save yung orange? Nasipig siya. Save ulit na. Save image as. Ito natin sa okay, wala lang internet connection. So, nawala lang yung internet. So, place natin. So, posibleng hindi pa yung makikita. So, meron ng orange. So, we have now our orange. So, press shift. Yan, yan. Baba natin. So, you observe here, meron siyang background na white. So, we have to remove the background white here. So, first, we have to rasterize first the image. So, you right-click the image, then you rasterize. Then, punta tayo sa 1. Dito sa 1, you just press W. Then, you right-click here. You select the magic wand. You select the magic wand. Then, you click the white here. So, yan. Once select na yung white, you have to press delete. So, yan. Then, you control D. Then, so we have here our orange na. So, orange poster. Then, we have to duplicate. Pwede siya natin duplicate natin siya sa ibabaw. Meron tayong poster. Pwede tayo lagay ng text. Orange. Medyo mataas yung text ko. 36. Orange. So, meron na tayo. And then you duplicate here. Okay. Yan. So, meron tayong orange na booth. Diba? So, kung maglalagay tayo ng salamin, so still the same yung gagawin pa rin natin. So, maglalagay rin tayo ng same here na gagawin natin. So, gawa tayo ng maliit lang na rectangle. And same angle yung gagawin natin. So, Control T natin. Control T. Then, punta tayo dito sa Edit. Then, Transform. In scope pa rin. So, same angle dapat yung same angle siya sa ating then press OK. Yan. So, we have to change lang yung opacity. Duplicate natin. Duplicate. So, ito tayo gawa ng rectangle. Gawa din tayo ng rectangle. Still the same. So, yan yung gagawin nating rectangle. So, same din gagawin natin. So, Control T pa rin. Then, punta tayo sa Edit. Then, Transform. Then, Scoop. So, you observe here na scoop lang yung ginagamit natin. So, click nyo yung kanto talaga. Then, okay. Then, you change the opacity kasi same siya yung naka-gradient siya. So, change the opacity pababa. So, para medyo parang salamin na siya talaga. Then, you drag here. Yan. So, meron na tayong stante na salamin. So, adjust natin. Okay. So we have here our stante na salamin. So, you can put some oranges here there.
So, ellipse natin. Orange. So, yung observe is nasusunod lang yung style. So, we can customize the shape. This is the style. Gradient. So, gawin natin siyang orange. Orange. Same also here, orange. Okay. So, let me change the angle. So, maliit na dapat yung orange. Pwede na yan siguro. Na-change natin yung color na medyo lighter na orange or yellow. Ka-yellowish. Yan. Medyo orange na siya. Then, duplicate natin. Okay. So, we have our orange na booth.